Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Si Don Ricardo Alvarez ay isang kilalang mayamang ama sa lungsod ng Maynila. Kilala siya hindi lamang sa kanyang malaking negosyo, kundi pati na rin sa kanyang mapagbigay na puso. Sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya, tila wala siyang kakulangan sa buhay, malalaki ang bahay, mamahaling kotse, at bawat pangangailangan ng pamilya ay agad na natutugunan. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, may isang lungkot na palihim na bumabalot sa kanyang puso, isang lungkot na hindi niya kayang ipakita sa sinuman. Isang umaga, habang nag-ikot sa kanyang lumang opisina sa likod ng kanilang bahay, napansin ni Don Ricardo ang isang lumang kahon na halos limot na sa kanyang alaala. Ito ay puno ng mga lumang dokumento at liham mula pa noong kabataan niya. Habang binubuksan niya ito, isang sulat ang bumungad sa kanya, isang sulat na isinulat ng isang tao mula sa kanyang nakaraan, ngunit hindi niya matandaan kung sino. Ang sulat ay tila walang petsa, ngunit malinaw na naglalaman ito ng mga lihim na matagal nang nakatago. Nagsimula itong magkwento tungkol sa mga taong sa tingin ni Don Ricardo ay tapat sa kanya, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at pasasalamat, may mga plano silang lihim laban sa kanya. Habang binabasa niya ang bawat pangungusap, ramdam ni Don Ricardo ang isang kakaibang sakit sa puso. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang basta lihim, ito ay tila patunay ng pagtataksil mula sa kanyang pinakamalapit na pamilya. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang mga anak at maging ang kanyang asawa ay maaaring may itinatagong lihim na maaaring magpabagsak sa kanya. Dumating si Aling Teresa, ang matagal ng katulong ng pamilya, upang dalhin ang kanyang almusal. Napansin niya agad ang seryosong mukha ni Don Ricardo. "Sir, may problema po ba?" tanong niya, bahagyang nag-aalala. "Teresa, tingnan mo itong sulat," sagot ni Don Ricardo, at inabot sa kanya ang lumang papel. Habang binabasa ni Teresa, napansin din niya ang pagkabigla sa kanyang mukha. "Sir, parang may mga nabanggit dito na hindi natin inaasahan," bulong niya. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. Habang lumalalim ang gabi, natuklasan ni Don Ricardo ang mas marami pang lihim. Ang mga numero sa ilang dokumento ay hindi tugma sa kanyang mga record sa bangko. May mga transaksyon na ginawa sa pangalan niya na hindi niya alam. Ang kanyang tiwala sa kanyang pamilya ay unti-unting naupos, at ang kanyang mundo, na dati ay puno ng kasaganaan, ay tila unti-unting bumabagsak sa ilalim ng bigat ng pagtataksil. Sa kabila ng lahat, nagpasya si Don Ricardo na hindi agad magpapakita ng galit o pagkabigo. Alam niyang kailangan niyang alamin muna ang buong katotohanan bago gumawa ng anumang hakbang. Kaya't nagplano siyang mag-obserba ng tahimik, alamin kung sino sa kanyang pamilya ang tunay na tapat at sino ang may tinatagong lihim. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang magtanong sa mga empleyado at malalapit na kaibigan. Unti-unti nabuo ang isang larawan ng katotohanan. Hindi lamang ang kanyang asawa at mga anak ang kasangkot sa pagtataksil, kundi may ilan ding malalapit na kaibigan na palihim na kumikilos para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagkabigla at sakit, may isang liwanag na sumilay, isang alaala ng kabutihan ng kanyang pamilya bago siya naloko. Natatandaan niya pa ang mga simpleng sandali, ang pagtawa ng kanyang anak habang naglalaro sa bakuran, ang malumanay na pagngiti ng kanyang asawa tuwing siya ay pagod sa trabaho, at ang mga simpleng yakap mula sa mga mahal niya sa buhay. Ang mga alaala na ito ang nagpapaalala kay Don Ricardo na hindi lahat ng tao ay ganap na masama. May mga pagkakataon pa rin na ang pagmamahal at kabutihan ay nagtatagumpay kahit sa gitna ng pagtataksil. Ngunit ang sulat ay patuloy na nananatiling palaisipan. Sino nga ba ang sumulat nito? At ano ang tunay na motibo sa likod ng mga lihim na nakatago? Habang nag-iisip si Don Ricardo, napagtanto niya na kailangan niyang gumawa ng isang hakbang na maingat at matalino. Hindi niya pwedeng hayaan ang galit at sama ng loob na magdikta sa kanyang mga desisyon. Sa gabi ring iyon, habang nakaupo sa kanyang opisina, muling binasa ni Don Ricardo ang sulat. Ang bawat linya ay tila nagbukas ng isang pinto sa nakaraan, isang nakaraan na puno ng pangarap, pag-asa, ngunit pati na rin ang pagtataksil at lihim. At dito nagsisimula ang kwento ng mayamang ama na niloko ng sariling pamilya at ang kanyang paglalakbay upang matuklasan ang buong katotohanan sa isang lumang sulat. Isang kwento ng kayamanan, pagtataksil at sa huli, pagtuklas ng tunay na kahulugan ng pamilya at tiwala. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video.
Pagkatapos ng gabing iyon na binasa ni Don Ricardo ang lumang sulat, hindi na niya mapigilang mag-isip ng malalim. Ang bawat linya ng liham ay bumabalik sa kanya sa mga nagdaang taon, sa mga sandaling akala niya ay puno ng kasiyahan at tiwala. Ngunit ngayon, ang mga alaala ay nagiging palaisipan, bawat ngiti at halakhak ay may kaakibat na tanong, totoo ba ang lahat ng ito, o may nakatago pa sa dilim? Sinimula ni Don Ricardo ang kanyang maingat na pagmamasid sa pamilya. Napansin niya na ang kanyang panganay na anak na si Marco ay tila palihim na lumalayo tuwing may mahahalagang pag-uusap tungkol sa negosyo. Hindi siya nakatingin sa mga dokumento ng maayos at may mga oras na tila may iniimbak na lihim sa kanyang kwarto. Si Isabella, ang kanyang panganay na anak na babae, ay tila sobrang abala sa kanyang mga kaibigan at madalas na may mga hindi malinaw na dahilan sa labas ng bahay. Ang kanyang asawa naman, si Teresa, ay biglang naging mas maingat sa kanyang kilos, parang may pinagtatagong hiwaga na ayaw ipakita. Sa kanyang pagmamasid, napagtanto ni Don Ricardo na hindi lamang simpleng pagtataksil ang nangyayari. Ang mga kilos ng kanyang pamilya ay tila may planong palihim na nakasentro sa kanyang yaman, sa negosyo, sa bahay, at maging sa kanyang personal na ari-arian. Isang gabi, nagpasya si Don Ricardo na tahimik na sundan ang kanyang panganay na anak na si Marco. Nakita niya si Marco na nagmamaneho papunta sa isang lumang gusali sa kabilang bahagi ng lungsod. Doon, nakilala niya ang isang lalaking may kilalang kasaysayan ng panlilinlang at pandaraya sa negosyo. Nakita ni Don Ricardo ang mga dokumento na dala ni Marco at hindi niya maiwasang maramdaman ang matinding galit at pagkabigla. Sa parehong oras, si Isabella ay nakipagkita sa ilang mga kaibigan na hindi niya kilala ng husto. Ang mga pag-uusap nila ay tila may kinalaman sa pagbebenta ng ilang mahahalagang bagay na pagmamay-ari ng pamilya. Si Teresa naman ay tila nakikipag-usap sa mga abogado at banker na hindi rin niya kilala at may mga lihim na transaksyon na nagaganap ng hindi niya alam. Habang nagpapatuloy ang pagmamasid, napagtanto ni Don Ricardo na ang pagtataksil ay mas malalim at mas komplikado kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi lamang pera at ari-arian ang nakataya, kundi pati ang tiwala at integridad ng pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na nagpapanatili ng kanyang kalmado, ang lumang sulat. Ang bawat pahina ay nagbibigay sa kanya ng gabay kung paano unti-unting matutuklasan ang buong katotohanan nang hindi agad nagpapakita ng galit. Napagtanto niya na ang pinakamahalagang sandata niya ay ang kanyang talino, tiyaga, at kakayahang magplano ng maingat. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang kanyang tahimik na pagmamasid. Nakita niya kung paano nagtatago ang kanyang anak sa likod ng mga gawaing pangnegosyo, kung paano nakikipag-usap ang kanyang asawa sa mga taong may hindi malinis na layunin, at kung paano ang kanyang pamilya ay tila may mga lihim na plano laban sa kanya. Ngunit hindi lahat ay masama. May mga sandali rin na nakikita niya ang tunay na pagmamahal at kabutihan sa ilan sa kanyang pamilya. Ang pinakamaliit niyang anak, si Luis, ay patuloy na nagpapakita ng pagmamalasakit sa kanya, isang maliit na paalala na hindi lahat ng tao ay nagtataksil. Dito nagsimula ang unti-unting paghahanda ni Don Ricardo para sa isang planong magbabalik ng hustisya. Alam niyang kailangan niyang maging maingat dahil ang bawat maling hakbang ay maaaring magdulot ng mas malaking pinsala, hindi lamang sa kanya, kundi pati sa mga inosenteng miyembro ng pamilya. Ang lumang sulat ay patuloy na nagiging gabay niya sa bawat hakbang. Dito niya natutunan ang kahalagahan ng obserbasyon, ang pagpaplano ng maingat, at ang pagtitiyak na ang bawat kilos ay may dahilan at layunin. At sa bawat gabing lumilipas, ang kuryusidad at determinasyon ni Don Ricardo ay lumalakas. Hindi siya papayag na ang kanyang pamilya, na dapat sana ay kanyang pinagkakatiwalaan, ay ganap na nakataksil sa kanya. Sa pagtatapos ng part 2, handa na si Don Ricardo na harapin ang mga unang direktang ebidensya ng pagtataksil. Ang kanyang susunod na hakbang ay magbubukas ng mga lihim na matagal nang nakatago at magdudulot ng mga di inaasahang pagbabago sa kanilang buhay. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Matapos ang ilang linggong tahimik na pagmamasid, handa na si Don Ricardo na gawin ang unang hakbang para matuklasan ang buong katotohanan. Alam niyang bawat kilos ay dapat maingat at planado. Hindi niya kayang basta-basta magtatanong ng diretsyo dahil baka mas lalong magtago ang kanyang pamilya. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang opisina, inisip niya ang mga nakalap na impormasyon.
Ang bawat detalye, bawat kilos, at bawat lihim na nakikita niya sa mga mata ng kanyang pamilya ay unti-unting bumubuo ng larawan ng pagtataksil. Napagtanto niya na hindi ito basta-basta, isang maingat na operasyon ang kailangan. Kinabukasan, sinimulan niya ang unang confrontation. Una niyang hinarap si Marco, ang kanyang panganay na anak. Sa hapagkainan, may dalang dokumento si Don Ricardo. Marco, mahina ngunit matibay ang kanyang tinig. Ito ba ang iyong ginagawa? Nagulat si Marco. Hindi niya inaasahan na alam ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang mga lihim na transaksyon. Ama, hindi ko po alam kung paano ito napunta sa iyo. Pabiro ngunit halatang kinakabahan ang sagot. Marco, wag mo akong lokohin, sagot ni Don Ricardo. Hindi ako bata para maniwala sa mga paliwanag na walang katotohanan. Gusto kong marinig ang buong kwento. Nagpatalo si Marco. Unti-unti niyang inamin ang kanyang mga lihim na transaksyon at kung paano siya nakipagsabwatan sa ilang mga kaibigan para sa pansariling kapakinabangan. Ramdam ni Don Ricardo ang sakit sa puso, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Matapos makausap si Marco, hinarap naman ni Don Ricardo si Isabela. Ang kanyang anak na babae ay palihim na nakikipag-ugnayan sa ilang negosyo na hindi niya alam. Isabela, alam mo ba kung gaano kalaki ang tiwala na binigay ko sa iyo? Tanong niya habang tinitingnan ang mata ng kanyang anak. Sa pagkakataong iyon, nakita niya ang takot at guilt sa mga mata ni Isabela. Inamin nito ang lahat, ang pagbebenta ng ilang mahahalagang ari-arian ng pamilya, at ang pagtatangka na manipulahin ang ilang kasunduan para sa sariling kapakinabangan. Ngunit ang pinakamatinding sorpresa ay dumating kay Teresa, ang kanyang asawa. Natuklasan ni Don Ricardo na ang mga lihim na transaksyon at mga komunikasyon sa mga abogado at banker ay hindi lamang basta negosyo. May mga plano rin si Teresa upang kontrolin ang mga ari-arian at kayamanan ni Don Ricardo nang hindi niya alam. Sa kabila ng sakit at pagkabigla, nanatiling kalmado si Don Ricardo. Alam niyang ang galit ay hindi makakatulong sa kanya. Sa halip, kailangang maging matalino, maingat at planado sa bawat hakbang. Sa mga sumunod na araw, unti-unting ibinunyag ni Don Ricardo ang mga ebidensya sa kanyang pamilya. Ang bawat lihim na natuklasan ay nagdulot ng tensyon, luha at galit. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga sandali rin ng pagkakaintindihan at pagmamahal, lalo na sa kanyang bunsong anak na si Luis, na patuloy na nagpapakita ng kabutihan at katapatan. Isa sa mga pinakamahalagang aral na natutunan ni Don Ricardo sa yugtong ito ay ang kahalagahan ng tiwala at komunikasyon sa pamilya. Kahit gaano kaaman ang isang tao, walang halaga ang kayamanan kung wala ang tunay na tiwala at pagmamahal sa pagitan ng pamilya. Sa pagtatapos ng part 3, ang pamilya ni Don Ricardo ay nahaharap sa matinding pagsubok. Ang pagtataksil ay naipakita na, ngunit may liwanag pa rin, ang pagkakataon na ayusin ang relasyon at muling pagtibayin ang tunay na kahulugan ng pamilya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Pagkatapos ng mahigpit at masakit na confrontation sa kanyang pamilya, alam ni Don Ricardo na kailangan niyang magplano ng maayos. Hindi na sapat ang obserbasyon, oras na para gumawa ng hakbang na magtatama sa mga maling ginawa sa kanya. Nagpasya siyang magtayo ng isang lihim na plano. Una, kinailangan niyang alamin kung sino sa mga empleyado at kaibigan ang talagang tapat sa kanya. Ang bawat transaksyon at kilos ay muling sinuri, at bawat lihim na email o tawag ay pinanood at pinakinggan ng maingat. Habang tumatagal, natuklasan niya na may ilang matagal ng kaibigan ang lumihis at nakipagsabwatan sa kanyang asawa at anak. Ang mga negosyo na pinaghirapan niya ay pinipilit kunin sa kanya sa pamamagitan ng mga legal at iligal na paraan. Ngunit sa kabila nito, may ilang empleyado at kaibigan na nanatiling tapat at handang tumulong sa kanya upang maibalik ang hustisya. Isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang paggamit ng lumang sulat bilang gabay. Ang bawat linya ay nagbigay sa kanya ng ideya kung paano planuhin ang kanyang mga kilos at paano mabibigyang pansin ang bawat lihim na aksyon ng pamilya. Ang sulat ay tila isang mapa sa katotohanan at hustisya. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang opisina, naisip ni Don Ricardo ang isang paraan upang subukan ang katapatan ng kanyang pamilya. Nagdesisyon siyang magtayo ng isang peking transaksyon, isang sitwasyon na maglalantad kung sino ang totoong tapat at sino ang maisariling agenda. Pinanood niya ang mga kilos ng kanyang pamilya mula sa lihim na lugar. Hindi nagtagal, lumabas ang mga pattern,
si Marco ay agad na nagpakita ng interes sa peking deal. Si Isabela ay tila nagmamadaling kumilos upang makuha ang pabor, at si Teresa ay tahimik ngunit mailihim na komunikasyon sa mga banker. Sa puntong iyon, napagtanto ni Don Ricardo ang tunay na kalagayan ng kanyang pamilya. Ang pagtataksil ay hindi lamang isang pagkakataon, kundi isang matagal ng plano. Ngunit sa halip na malungkot, napuno siya ng determinasyon. Hindi niya hahayaan na ang kanyang pamilya at negosyo ay tuluyang masira. Habang nagtatapos ang gabi, nagdesisyon si Don Ricardo na unti-unting simulan ang pagbabalik laban sa mga lumabag sa kanya. Hindi siya magpapakita ng galit sa publiko, kundi gagamitin ang talino at kaalaman upang maibalik ang hustisya. Ang susunod na araw ay puno ng mga lihim na plano at taktika. Sinimulan niyang ayusin ang mga legal na dokumento, pag-aralan ang negosyo, at makipag-ugnayan sa mga tapat na kaibigan at empleyado. Ang bawat hakbang ay planado, isang chess game na may mataas na pusta. Ngunit bukod sa negosyo, mahalaga rin kay Don Ricardo ang kanyang pamilya. Alam niyang sa huli, ang tunay na layunin ay hindi lamang ang kayamanan, kundi ang muling pagtibayin ang relasyon at tiwala sa kanyang mga anak at asawa. Sa pagtatapos ng Part 4, handa na si Don Ricardo na ipakita ang unang resulta ng kanyang plano. Ang kanyang pagbabalik ay magsisimula sa mga maliliit na tagumpay na unti-unting magbubukas ng mga lihim at magbibigay daan sa huling confrontation na magpapabago sa lahat. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Pagkatapos ng maingat na plano at lihim na pagmamasid sa loob ng ilang linggo, dumating na ang araw ng huling pagsubok. Alam ni Don Ricardo na hindi sapat ang tahimik na pagmamasid lamang, oras na upang harapin ang katotohanan at ilantad ang lahat ng pagtataksil sa kanyang pamilya. Tinipon niya ang kanyang pamilya sa kanilang malaking sala. Ang tensyon ay halata sa bawat mukha. Alam ng bawat isa na may mangyayari, ngunit wala silang tiyak na alam kung ano. Alam kong marami sa inyo ang may tinatagong lihim sa akin, panimula ni Don Ricardo, habang matapang na nakatingin sa bawat isa. Ngayon, oras na para ilantad ang katotohanan. Si Marco ang unang hinarap. Alam mo, Ama, akala ko'y maikakaila ko ang lahat pero mali ako, wika ni Marco, maihalong takot at guilt. Inamin niya ang lahat ng mga transaksyon na lihim niyang ginawa at kung paano siya nakipagsabuatan para sa sariling kapakinabangan. Sunod ay si Isabela. Sa simula, nag-atubili siyang magsalita, ngunit sa ilalim ng matinding tingin ng kanyang ama, hindi niya maiwasang ilahad ang kanyang lihim, ang pagbebenta ng ilang ari-arian at pagtatangka na manipulahin ang pamilya. Pagkatapos ay si Teresa, ang asawa ni Don Ricardo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at takot. Ricardo, hindi ko sinasadya na magdulot ng sakit sa iyo, wika niya, halos lumuluha. Ipinakita niya ang lahat ng lihim na transaksyon at komunikasyon at inamin ang pagkakamali. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Don Ricardo ang isang halo ng sakit, galit at pati na rin ang kaunting kaluwagan. Ang katotohanan ay nailantad na, ngunit alam niyang ang paghilom ng sugat ay hindi madaling mangyayari. Ngunit sa huli, ang pinakamahalagang sandali ay dumating kay Luis, ang bunsong anak. Sa kanyang inosenteng paraan, ipinakita niya ang pagmamahal at katapatan, isang paalala na kahit sa gitna ng pagtataksil, may kabutihan pa rin sa pamilya. Dito napagtanto ni Don Ricardo ang pinakamahalagang aral, hindi sapat ang kayamanan at kapangyarihan. Ang tunay na halaga ay nasa tiwala, pagmamahal at pagkakaunawaan sa pamilya. Sa mga sumunod na araw, unti-unting binuo ni Don Ricardo ang muling pagtitiwala sa kanyang pamilya. May mga hakbang siya upang ayusin ang negosyo at siguraduhin na ang kayamanan ay hindi mauwi sa maling kamay. Ngunit higit sa lahat, pinanumbalik niya ang relasyon sa kanyang pamilya. Sa huling tagpo, nakaupo ang buong pamilya sa paligid ng hapagkainan, may halong luha at ngiti. Ang bawat isa ay nagkaroon ng pagkakataon na magsimula muli. Ang lumang sulat, na dati nagdala ng lungkot at pagtataksil, ngayon ay nagbigay ng aral at gabay para sa bagong simula. At doon nagtapos ang kwento ni Don Ricardo, ang mayamang ama na niloko ng sariling pamilya, ngunit sa huli ay natuklasan ang buong katotohanan na ipakita ang hustisya, at muling natagpuan ang tunay na kahulugan ng pamilya.